Inirekomenda ng kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Congressman Zaldico at 3 pang sangkot sa mga flood control project. Hiniling yan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong. 2 senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Ang alegasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabwatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukuman. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman, binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon sina dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa ICI, si Bernardo ay proponent ng 1.65 billion pesos. Siya rin daw ang tumulong kay Alcantara para maging district engineer ito sa Bulacan kung saan nasa 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto napunta dito mula 2022 hanggang 2025. 411 million pesos naman ng mga proyekto ang galing umano sa insertions ni Cahayon Uy, kapalit ang 10% na komisyon. Hinihinga namin ang pahayag sina Bernardo, Cahayon Uy at Lipana. Sasailalim naman sa preliminary investigation ng Ombudsman ang rekomendasyong ito ng ICI. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. That's mabilis. And we expect to be filing cases soon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.